Natatatanong mo na yung sarili mo para dito ba talaga ako? Okay. Sa career na to, yung pinag-aralan ko, ito ba talaga yung dapat ginagawa ko? Yung growth mo, special sa'yo yan. Kasi Wow. meron kang specific journey Agree. Kung i-compare mo yung sarili mo, hindi naman kayo same ng buhay Parang nawawala yung meaning, Oo. nawawala yung purpose, nawawala yung reason. Yes. Mas focusing sa surviving and Yes. coping. Kasi, Oo. ayun yung meron ka. Oo. Ayun yung kailangan mo. Life knocks us down. Pero we have a choice whether or not to get back up. Young adulthood comes with big decisions and real challenges. And sometimes you just need a place where you feel seen and understood. That's what Table for 12 is about. Honest conversations and shared journeys. Wherever you're listening from, wherever you're looking for people in the same season, we'll meet you at the table. May bagong mic. Uy. Rolling Bagong na. mic. Rolling na ba? Rolling 2, pare. Rolling na ba? Ano kasi JJ? De, nakakatuwa lang kasi meron na tayong mas maganda, better audio, no? So, sa madaling Yes. salita po, Naks. pinapakinggan po namin yung comment ninyo. Oo. Yung mga sinasabi ng mga tao, bakit doon ang audio natin, pare? Uy, grabe Mga naman senso na tayo kayo. ngayon. Mga Thank senso you, na tayo Lord. Thank you, ngayon. Lord. Oo. Yeah, dahil meron na tayong With the kahit blessing na paano, ng Panginoon. sana maging maganda rin talaga yung pag-uusapan natin dahil meron tayong Siyempre. magandang microphone. Amen. Well, maiba lang. Kung napapansin nila, syempre, nandito tayo sa ibang setting na naman. Ganun po Bagong talaga. setup. Bakit? Kasi kahit nasan tayo, kahit saan, kahit kailan, pwede tayo magkwentuhan. Uy, Yes. bars. We meet at the table. We meet Oo. at the table. So again, we wanted to welcome everyone na nakikinig po ngayon. Yan. Welcome sa ating table. for Yan. 12. So may mga bago tayong mga kasama dito sa ating kwentuhan. Meron tayong mga tropa dito. Kasama natin sina Warren at guys. Den. Yan. Pakilala naman kayo, guys. Hi guys, ako pala si Warren. Yan. And I am Danirine. Hello guys. Ayan. Hello. Eh, syempre, hindi ko kakalimutan yung katabi ko na nakaputing mic. Nakakalimutan. Baka kulay puti ang mic nito. Imposible hindi mapansin. Diba? Siyempre, Kasi- bida-bida ako. Ano nga? Sino ka? Hi, I'm Hans, ang bagong tambay ng Table for 12. Pwede na. Pwede May mag-regular. label pa. Pwede mag-regular. Kimi lang. So, ayun na, ano nga ba talaga pag-uusapan natin for today? Kasi ang ganda na itong place natin. Ito yung lugar na madalas tambayan talaga ng mga kaedad natin. No? Agree. Yes. Sa parking lot lang, ganyan. Naabot Nag-iisip-isip. Inaabot ng hating gabi, no? Inaabot Kwentuhan. Ay, Maganda pa nga pag may camping chair pa di ba? Tapos may food trip, no? Oh, may Yan, yan ang food uso trip ngayon. food trip ngayon. Wala Sana tayong may food trip mag-abot ng pagkain habang nag-uusap Then, tayo. naubos yung budget sa mic eh. Sa bagay. Next time. Next episode. Masyado malinis yung table natin for today. Pero, well, ba't ko ba nabanggit na madalas talaga na yung adults natin, or baka hindi lahat, no? Baka hindi lahat, pero most of the time, lagi tayo as a young adult, nagkakaroon tayo ng moment na mapag-isa. Kayo ba Agree. ganun din? Yeah. Oo naman. Totoo. Parte naman kasi talaga na, syempre, umeedad tayo. Talagang nagkakaroon ka ng alone time di ba? Kahit andyan yung, well, sa culture natin bilang Pilipino, hindi naman uso yung pagka 18 mo, pagka 20 mo, hihiwalay ka na ng bahay. Oo. 'Di ba? Mm. Sa atin sa culture natin, kasama mo talaga yung parents mo sa bahay, 'di ba? Extended family pa nga. Pero even though ganun yung setup, nagkakaroon pa rin talaga tayo ng mga alone time natin. Syempre, busy sa work, 'di ba? Busy sa career, or pwedeng kahit nga sa school nag-aaral pa. Busy life, and may mga kanya-kanya tayong oras na pinaggugulan. Like, busy sa hobbies, busy sa ano. Pero at the end of the day, minsan makikita mo yung sarili mo na mag-isa kay. Diba? Yeah. At saka, to add on that, ang dami kasing mga changes ngayon. Like, well, for example, in our country, there are a lot of things that is happening na dapat we as young adults, dapat talaga mag-adapt. And if you're not going to adapt, mahirapan ka talaga sa buhay. And that alone time, sometimes talagang pumapasok yung overthinking no? Alam niyo yun, yung, well, commonly, may mga pinagdadaanan naman talaga yung mga young adults. But it's not the same for everyone. Yes. Yun. Pero some of us naman, alone time is, unwind. Yeah. Diba? Give us some agree. space sa mga nangyayari sa buhay natin, ganon. And syempre, para lang din
rethink ng mga bagay na gusto natin gawin sa buhay. Okay. Yan. Yan, Mm. usapang rethink. Bakit ba madalas sa atin nagkakaroon tayo ng rethink moment? I think dito na papasok yung gusto nating pag-usapan for today is yung pagtingin natin sa sarili natin. Are we still like sorry. Relate ko lang yung thought ko. So, parang kasing madalas nagre-rethink tayo sa sarili natin. Bakit kailangan natin ng realignment sa sarili natin? Baka kasi we are slowly losing ourselves. Uy. Totoo. Yes. Slowly Mahirap yan. losing ourselves. So, Mm. something na sobrang nakaka-relate ang bawat young adults natin. Ito yung tinatawag nilang existential crisis. Crisis. Kayo ba? Mabigat. Mabigat yan. Ba? Mabigat, Ano? mabigat. Eh. Kaya kayo ba, when we say existential crisis or identity crisis, ano ba yung tingin ninyo pagdating sa identity crisis? Why do you think so many young adults relate to it? Ako muna siguro, no? Yung existential crisis kasi, yun nga, nabanggit ko kanina with all the changes that is happening. Ngayon, for example, yung change na nagkaroon ng K-12. Ako kasi pumasok kasi ako dun eh. So, Mm. nagkaroon ng adjustment when it comes to the age na gagraduate ka. And then after, maghanap ka na ng work. Commonly, and siguro personal experience ko din, I had my existential crisis. Hindi naman siya midlife crisis in some way, but existential in a way na napaisip talaga ako if I'm going to pursue something na naisip ko before, pero hindi ko na siya itutuloy ngayon kasi iba na yung nasa heart ko. Parang ganun. Kumbaga, ang what I mean is, pumapasok yung existential crisis with all the influence na nakikita natin on social media, on all the opinions na naririnig natin sa mga tao sa paligid natin, may it be people that are close to us or people na nagbabato lang talaga ng opinion on us. So, personally, dun pumapasok yung existential crisis with all the opinion and not knowing yourself really as a person. Yes. Totoo. How about you? Yes, and with this generation din kasi, parang parang young adults ngayon, same ng pinagdadaanan. So if ever yung kasama mo is merong same situation, so parang nagkakaroon ng parang may silang circle lang yung nagkakaroon ng understanding, which is yun yung na-a-adapt nila, na which is they think is tama. Yan. Yeah. Ikaw, brother. Ako, bro, feeling ko kaya marami rin naka-experience talaga ng existential crisis. I think parte na rin talaga yung sa age natin, di ba? Yung transition from nag-aaral ka, di ba? Okay, gawin mo lang. Okay, mag-aaral ako mabuti. Yun naman laging paalala. Tapos mag-work ka na, di ba? Tapos pag nag-work ka na, parang doon mo na kasi nakikita, wait lang, natatanong mo na yung sarili mo para dito ba talaga ako? Sa career na to, yung pinag-aralan ko, ito ba talaga yung dapat ginagawa ko? Talagang parang doon na nagkakaroon nung questions na mahal ko ba to? Yung career na to. Ako personally, bro, na-experience ko siya na ang pinag-aralan ko, nag-aral ako to become a teacher. Yan. Di ba? Hindi mo ka, di ba? Hindi halata. Pero nag-aral ako. Mga mabait naman. Mga sumusunod sa Oo. magulang. So, nagturo ako ng one school year Okay. sa senior high. Ayan. Tapos, along the way, parang doon ko na hindi para sa akin to. Parang hindi naman para sa akin tong pagti-teacher. Like, I really respect. I respect yung profession. Pero I understood sa sarili ko na, hindi ako para dito. Tapos parang doon na ako nagkaroon na, kung hindi ako para dito, para saan ako? Ano yung dapat kong pinagugulan ng oras? Ano yung dapat pinag-e-effortan ko? Diba? So, nagkakaroon I ng agree. ganung I agree question. with you. I think there are a lot of external factors para mapunta ka sa sitwasyon na magkakaroon ka ng identity crisis or existential Yeah. crisis. Mhm. And one of those things is uncertain career path, yan, mga ganyan. You started to ask questions about yourself na parang, dito na ba ako? Or, yun nga, parehas na sinasabi ni Denny rin kanina, meron din factor na pwede kang magkaroon ng existential crisis kapag naapektuhan ka na ng mga opinion ng nasa labas, sasabihin ng parents mo, this is for you. Oo. But nasa labas ka,
hindi naman yun yung nararamdaman mo. Sabi ng friends mo, Yeah. ay di, parang ang Yes. galing mo sa ano. Oo. Parang galing mo kumanta, bro. Oo. Ang ginagawa sa'yo, pinapasayaw ka. Iba diba? Oo, iba. Which also, I really relate to that kasi ako marami rin talaga akong trip sa buhay. Mm. No, ang dami kong pinagagagawa. Di ko alam kung bakit. Pero kasi meron akong isang napanood na pelikula dati. I recommended it. Si Forrest Gump. Yeah. Kasi marami siyang ginawa sa buhay. Yeah. No, the lows, pero marami siyang kayang gawin. No? Yeah. Dahil hyper-focus siya. Pero yun nga, dahil dun kay Forrest Gump, parang ako, ang dami ko rin tinesting sa buhay. Ang first na inaral ko, psychology. Wow. Ang layo. Eh. No, pero sabi ko, ay naku, hindi ako para dito. So, nag-change ako ng course, napunta ako sa Com Arts, as na rin ginagraduate ko. Pero, iba-iba rin pinasok ko eh. Napunta ako sa theater, nag-photo video edit ako. Ito, bagong trip. Oo. Nagturo din ako, pare. Si Teacher M. Napagdaanan ko na yan, bro. Diba? Pwede ko sabihin. Wag. Pero ako nagturo din ako sa college. So parang ang dami pwede talagang makaapekto. Maraming factors, yung external factors, pwede rin you're asking questions na nandiyan ka na. And one thing din na bago ko makalimutan na isa ring factors is yung tinatawag natin paradox of choice. Narinig niyo na ba yung Yeah. paradox of choice? Mhm. Ito yung parang you become numb and mas hindi ka nakakagawa, nagfa-function dahil sa marami kang choices na nasa paligid mo. Totoo. 'Di ba? Alam niyo ba 'yon? Parang Mm. syempre Gets. dalawang area yan eh. Yung isa having limited choices, tas isa naman meron kang luxury ng maraming option. Like meron kang tita sa ganitong industry, si tito, nandito siya, kapitan siya. Meron ka pa sa ibang bansa, di ba? So you have a lot of choices in your face, no? Like there are a lots of open doors, and because of that sometimes it also cause you existential crisis, right? Mhm. Na parang hindi ka na makapag-decide, wala ka ng decisioning time kasi nga ang dami mo ng option. And then on the other hand, meron din na tinatawag na parang wala ka talagang luxury of options. Wala kang Like, choice eh. yeah, wala kang choice na. Kaya ito lang ako. Ito yung kaya kong gawin eh. Like kailangan ko mag-survive for my family, kailangan ko mag-survive for myself, no? Mhm. And I think that's also one of the factors of having existential crisis or identity crisis. How about you? For me, sometimes kasi we are not literally like parang yung choice natin, it depends pa rin sa situation eh. 'Di ba? Sa peers mo, they might agree with your situation, pero minsan kasi yung parents mo will not totally agree with what you want. Mhm. 'Di ba? Yun talaga yung nangyayari. Eto based on my experience, nag-medtech ako, 'di ba? Ang layo from what I am working now as a VA. Wow. So, kinu-question ako lagi ng parents ko, why VA? 'Di ba? Galing Nasa medical school ka. medical ka eh, 'di ba? Tapos gusto mo pa mag-doktor, ganyan, pero hindi ko na tinuloy, ganyan. So, parang dun pa lang nag-iba na yung perspective ko simula nung nag-work ako hanggang up until now. So, meron din akong phase sa buhay na gusto kong mag-abroad. Like, nakalatag na lahat, na-accept na ako. Pero, Like may job offer. yes, may job offer na ako. Then, there comes a time na parang, Lord, this is not for me. Ganon. Wow. So, hindi ako tumuloy. Diba? Grabing Yun. decision. Grabing decision. That's very unsure, no? Yun. So, have you Sorry. really feel like you're stuck, feeling lost, you're unsure with the direction that you're currently in? Dun sa Actually, I'm choice mo? not. Because So it you're led me here Wow. sa table for 12. Yes. Ano? Oh. Siguro nga kasi talaga no kung hindi, kung tumuloy si Hans sa pag-abroad, Ibang bansa. wala siya dito. Hindi Ah, Pwede naman naka-Zoom call. May naka-Zoom Nandito siya call naka- eh. Baka nga hindi ko kayo kilala eh. Di ba? Oo nga, no? Hindi tayo mag- How about kayo? Meron ba kayong time in your moment like you feel lost, you feel stuck, or you're like really unsure about the direction that you're going to? Ako definitely, yun nga, sa career nun sa akin. Well, after kasi nung nagturo ako,
na-stuck ako sa BPO ng around 5 years eh. What? Di ba? 5 years. 5 years ako doon. Stuck ng 5 Na-stuck years. kasi it's- Ang dami, ang tagal nun. Oo, kasi it's the same position. Tapos walang path for growth. Kumbaga, yun na yun. Kung ano yung role ko, yun na yun. Kumbaga, wala na akong... Pwede naman, lilipat ako ng ibang... Kasi marami namang pwedeng gawin sa BPO. So, medyo may iba na naman yung linya ko kung sakali. Na gusto kong may growth sa path ko. So, for 5 years, ayun yung ginagawa ko. Tapos, hindi ko sure ano bang... Alam ko sa sarili ko na hindi rin ako para doon. Like, andun lang ako kasi we have to survive. That's the reality of life. Diba? Ayun din siguro, isang factor din minsan sa existential crisis eh. Like, minsan, you know na hindi ka para dito sa bagay na to. Pero you don't have a choice kasi you have to stay, kasi you have to provide. Wow. You have to live. You have to survive. So, ako, at the time, talagang sure ako, hindi ako magtatagal dito. Tumagal na lang ng 5 years. Hindi pa rin nakakapag-resign kasi wala pang better opportunity. But, praise God, kasi on the side, sumasideline ako, photo video. So, doon ko na-discover, I really love doing this. The creative industry. Doon And ako, then you jump and leap of faith lang. Nagkaroon ako ng lakas ng loob through the Lord's guidance talaga nung after nung 5 years na yun. Wow. Nakatalon na ako, naka-jump ship na ako, nakalipat na ako sa creative industry. And I can say talaga, dito talaga ako. Dito ako nilagay ng Lord. I think ayun na yung sinasabi na losing yourself, Yung losing yourself. If you're only focusing on surviving and coping to what the world gives you, I think that's the moment you are being lost, no? You feel lost kasi more on focusing ka na lang talaga sa what is needed rather than what is the most meaningful things that you wanted to do in your life. Parang nawawala yung meaning, nawawala yung purpose, nawawala yung reason. Yes. Mas focusing sa surviving and Yes. coping kasi Oo. ayun yung meron ka. Oo. Ayun yung kailangan mo. Sabi nga, may nabasa ako sa social media dati. Sabi, are you really living your life or are you just surviving? Existing or Oo, just diba? existing. Oo, no? diba? So, Magkaiba kasi yung Magkaibang living magkaiba. and existing, Existing is just following the cycle or the pattern of the world rather than living. It has more of you having the Yes, luxury of that's right. choice, no? How about you then? Siguro ako same kami ni Hans. 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 Same kami ni Hans. Actually, pinag-pray ko naman yung course ko when I went to college. Actually, nadamay ako sa K-12 eh. Nadamay, nasakop ba ng K-12. So, I was really praying to be a doctor as well. I wanted to be an anesthesiologist. Wow. may dalawa tayong doktor dito sa kabila. Anesthesiologist. Kabilaan pala, puro mga doktor pala dapat. Yun talaga as in. Dito mga konduktor lang. Asensya na po. Yun talaga as in. But then, syempre pinag-pray ko naman yung course ko kaya hindi ko masasabi na talagang siya outside opinion siya kasi talagang tagal ko siyang pinag-pray. Kaya kinuha ko yung pharmacy. So nag-aral ako ng pharmacy. Sobrang hirap ng pharmacy, guys. Yes. Sobrang hirap talaga. kabisado. But if it's for you, it's for you. Well, ayun na nga, pumunta ako ng pharmacy, nag-aral ako, ginalingan ko. But then on my 3rd year, second year medyo ano-ano na ako parang teka, ito ba talaga yung for me? Alam mo yun, nandoon ka na. Pinag-pray mo naman, nandun ka na dun sa mismong middle ng situation na pinag-pray at binigay sa'yo ni Lord. But then, meron ka pa ring doubts na kung dito ba talaga ako. And then after that, nung 3rd year ako, parang nag-start na ako ng solid na mag-isip na, Lord, ano ba talaga? Magiging doctor ba talaga ako? Or do you really want me to be here and be a doctor? Or talagang side quest lang to? Ganyan. Nung 4th year ako, doon ko napagtanto talaga nung sa mga OJT ko that being a doctor, it's really not for me. Kasi marami din akong pinag-pray ko din kung doon ba talaga ako, magiging doctor ba talaga ako, and kung ipupursue ko ba talaga yung craft. But then,
nakamit ako ng mga doctors. And of course, saludo talaga ako Yes, sa mga saludo, doctors. syempre. Yes. Kasi Sa lahat ng talaga, nasa medical field, no? totoo. Their Mm-mm. dedication and their passion to help other people and for healing, ibang klase talaga. Kasi talagang nasa-sacrifice nila yung family time nila. At Yes. lahat pa ng pwedeng masacrifice nila in order for them to attend to their hospitals, to their clinics, and to their patients. And then, I realized na, teka, ano bang buhay yung gusto ko? Ano bang lifestyle yung gusto kong gampanan or ibuhay sa sarili ko kapag dumating na ako sa panahon na magkaka-family ako? Mm-mm. And then, na-realize ko, ano ako talaga? Sobrang family-oriented ako. Hindi ko kaya na, for example, God willing, magkakaroon ako ng anak, iiwanan ko yung anak ko for me to attend to my hospital or to my patients. And na-realize ko, hindi ko yun kaya personally. But of course, disclaimer lang, syempre, I respect all the people and all the doctors na talagang nagsasacrifice. Yeah. Yes. I'm not saying na pangit yon or what. Ah. I'm just saying that it's my personal observation sa sarili ko. Kaya, nung ang nangyari, ayun na nga, no, pharmacy, but then, now we have a business, creative business, and ang Ang layo. layo. Sobrang layo talaga. And siguro one thing that I've learned on that specific phase of my life, it's that everything works together for good talaga. Yeah. Amen. Talagang, siguro, sometimes you will question, bakit nga ba ganito kahirap yung buhay ko? Bakit nga ba nararanasan ko tong mga bagay na to na dapat hindi ko naman nararanasan? Or bakit ba kami pinanganak na mahirap? Parang gano'n, na nahihirapan kami sa buhay. But then, when you strive better, or kahit na, syempre, kahit naman mag-strive ka if the opportunities on the table is just limited, 'di ba? Mhm. Pero when you keep on striving and opening doors din na talagang sa pagpe-pray mo and you meet other people as well and intentionally you want your life to turn around talaga, bibigyan ka ng opportunities talaga Totoo yan. ni Lord for you to be able to level yourself up. Yeah. So, yun. Mukhang nakaka-relate dito si Hansa. Yeah. Yes. Syempre, this time last year, gabi, I was in a miserable. Grabe, Wow, miserable. Yes. Maano yung word na yun. Oo. Okay. Kasi this time last year, I imagine talagang surviving ako eh. Talagang wala ako. Nag-zero ako talaga. As in, yung time na yun, nag-take risk talaga ako. Nag-resign ako ng wala akong option. Ganon. And then, 4 to 5 months akong walang work. Then, yung transition ko from being a medtech to VA, sobrang haba ng proseso. Sabi ko, Lord, is this for me? Kasi parang, ano ba? Nung una kasi, hindi ko siya pinag-pray. Talagang, sige, Laban na. laban ka. Laban na. Alis ka dyan. Ginusto mo yan eh. Tapos meron dong qualifying exam. Like, nakapasa ako sa qualifying exam. And then pagdating nung merong certification, phone call certification. Sabi ko, hala, napasa ko nga yung medtech board exam. Bakit ito hindi ko napasa? So, grabe yung iyak ko nun. Tapos, Kinwestiyon mo yung sarili mo. oo, syempre. Sabi ko, hala, parehas lang naman kaming professional dito. Yung iba nga parang, sorry disclaimer lang, parang hindi naman ganun ka marunong, pero nakapasa sila. Pero bakit ako binigay ko yung best ko, sa tingin kong best ko, binigay ko. Pero hindi ako nakapasa. Pero it's God's way of teaching me pala. Wow. That's when the time I prayed na, Lord, bigyan mo ako ng ministry. Uma-attend na ako sa COG that time. Pero wala akong ministry. Tapos may lumapit sa akin sa lobby. Kinonek ako. Connection day pala yun. Ganon. Oh, okay. Yes. Shout out kay JB na nag-connect sa akin from C1. Wow. Yan. Astig yan siya. Ayan. So, yun. Na-connect niya ako. And then, napunta ako sa Prinsesa ng Cluster 6. Yun na. Tapos merong one time, umattend ako ng Sunday service pala yun. Tapos si Sister Gigi yung nag-preach. And then, ang preach niya is about threshold. Tapos meron doon na sabi niya, after 3 days, you will possess the promised land. Yun, sabi niya. Tapos sabi ko, Lord, sign na ba to? After Okay. 3 days, nag-phone certificate ulit ako.
Sakto ah. Oo. Sakto. May power talaga yung 3 days. 3 days, 3 days. Oo, na 3 days. Power of Tapos, three. grabe, nakapasa ako. Then, Wow. after nun, tuloy-tuloy na. Sunod-sunod na yung blessings, then client, ganun. Wow. Tapos, nung last year pa, birthday ko nun, July 1, nagkulong lang ako sa kwarto. Sabi ko, Lord, this is my time for myself. Pagpe-pray lang ako. Hindi ako nagpakita sa tao. Talagang yun yung time ko na ginugol. Umiyak lang ako. Gano'n, Lord, grabe ka from this na wala akong from Walang this wala. to this. Gano'n. Ganon. I think Ganon. one thing na pwede kong hugutin dun sa kwento ni Hans is baka nagkakaroon lang tayo ng maling focus. No. Yes. No? Parang sobrang nakafocus si Hans sa career path, Mm-mm. nakafocus sa growth, which is I think thinking Okay right. lang naman. Yeah, Oo, thinking right. okay lang. I think there's Oo. nothing wrong about it. Mm. Pero kasi when we're talagang binibigay lang natin lahat ng oras natin doon, I think baka doon na tayo magkakaroon ng problema. Oo. Yeah. No. And we all know na sino magbibigay ng provision? Sino Totoo. magbibigay ng magandang trabaho? That's Sino right. magbibigay? Siyempre, doon natin ibigay yung focus natin. Kaya isingit ko lang talaga, dapat talaga when we ask for our growth in career and relationship, we should at least put God first in everything. Hindi siya Tama. dapat maglaban-laban. Hindi parang si Lord versus yung career mo, si Lord versus yung jowa mo, Yes. si Lord versus yung business mo. Hindi. Dapat Ah. nagko-collide yan. Sama-sama Totoo. yan. Mm-mm. God first and everything Will follow. And mapupunta siya sa right places niya. Right spot, perfect Mm. places. Yeah. Yes. Basta unahin lang natin si Lord. Totoo. Yun. Pero I think one thing din na pwedeng magbigay ng identity crisis or existential crisis sa ating young adults is yung pagtingin natin sa social media. Do you Oo. agree with me? Totoo, Yes. totoo yan. Crazy. Mahirap yan. Well, Well, totoo ba? Oh, totoo yan kasi yun na nga speaking of the focus eh. So minsan talaga perspective talaga yung main driver din talaga ng existential crisis. Kasi maybe you're focused and you're looking at the wrong things. Tulad yan, social media, doon ka nakatingin ng ano ba, yung ideal setup. Like, ano ba dapat yung buhay ko? Ano ba dapat yung lifestyle ko? Well, iba-iba naman dapat kasi hindi naman dapat natin binabase sa nakikita natin sa online, 'di ba? So, mahirap kasi pag nako-compare na natin yung sarili natin eh. Like, Ayan na. Ano bang lifestyle yung gusto mo talaga or yung fit talaga sa in your current Yeah. season? Yeah. Kasi ang hirap na ang titignan mo yung mga influencers. Syempre, yung mga influencers naman, they're trying to look good. Kasi that's their branding eh. That's their work, Yeah, 'di ba? Trabaho nila 'yun eh. Trabaho nilang magmukhang okay, magmukhang magara yung lifestyle nila. Syempre hindi nila ipapakita yung struggles nila at yung mga kung ano-anong obstacles nila. Pero hindi lang naman sa mga content creators. Syempre, Oo. even yung mga peers natin, like our old classmates from high school, Oh, college, Yes. pwede kang Maapektuhan maapektuhan nun eh. din. Makita, uy, si ano, May anak na. pa-abroad na lang. Oo. Ito may asawa at anak na. Nag-asawa na. Travel. May anak na. Uy, may kotse na. Pang-limang kotse niya na yun ah. Grabe naman Ano yun. ng bahay Tapos ni, ako ano di pa ba? ako Oo, tapos nga. tatanungin ka, ikaw kailan? Di ba? Siya, ang sarap kumakain ng ice cream sa Japan. Ikaw, ice candy. Nag-aaral Masarap pa naman ako, eh. mga ganun, di ba? Di ba? And I think with that, definitely maaapektuhan din talaga yung perspective mo in life. Kasi we always looking ourselves na bakit siya? Oh. Bakit hindi Oo. ako? Mm-mm. And we focus on tangible things to ano mo yun, to give more meaning about life. Alam, bakit kaya gano'n? No? Madalas talagang ang meaning ng magandang buhay is meron kang tangible things, possessions in you. Siguro Bakit iba-iba rin talaga eh. Siguro siguro number one tip dun eh. Ano bang meaning ng success for you talaga? yun? Like without the influence ng social media, ng kung sino mang content creator, influencer, or mga kakilala mo sa mga close friends mo, mga pinsan mo, pinsan mo, mga tito, tita compare ka mo. ng nanay mo. Oo. Bakit si ganun? Bata mo eh. Oo. Uy, ako sa amin, no, laging ganyan talaga. Nagkakakomperan talaga sa mga pinsan-pinsan na yan, ganyan. Pero ano ba sa'yo, di ba? Like,
ano bang meaning ng success for you? Yeah. On your own, like ano bang perspective mo? Pag sinabi kong successful, ano ba 'yun? Ayan. 'Di ba? Like Ikaw- without the external factors. Maybe we can ask na Oo. dito sa circle natin ngayon dito sa table. Pahaba pala to, hindi pala to pa circle. Pero maybe we can ask, no, ano ba yung meaning ng success for you? Kasi yeah, again, iba-iba kasi talaga eh. There will be different approach, no? Kapag dating na, you can say na successful ka na. Let's start with you. Siguro, for me, it's about career or financial. Stability. Yes. Siyempre, hindi dapat yung spending yung nag-level up eh. Dapat yung, Resting time ba? hindi. Ano ba? Yung financial growth mo, Financial. yung palakihin Earning mo. instead Yes. spending. Oo. Earning, okay. Dapat hindi mo na bili dyan, bili ganito. Ako kasi ganun before eh. Pero ngayon, syempre natututo na ako. Magta-30 na ako eh. Wow. Gagat ka naman nag-age reveal dito. Sorry. Walang ganun. Nag-age reveal. Mukha lang po akong 24 Batang-bata. How about you then? Siguro para sa akin, before actually, dahil yung mga social media saturated din ako before. Ang definition of success for me is kapag nakapunta ka na sa mga maraming bansa, kapag malaki na yung kita mo, kapag tawag dito, talagang successful ka na in a way na kung sasabihin natin sa career, sa pera. Pero ngayon, alam mo, parang gusto ko na lang successful for me yung talagang wala akong iniisip pero nagpa-function lahat ng buhay ko. I mean, nagpa-function lahat ng mga things in my life. Like, Yes. meron ako nakakain, I can go Eat to what- places uh-huh. nang hindi ako nare-restrict. Wow. Kumbaga yung time restriction, I have time for myself. Kung meron akong naisip na gawin, magagawa ko siya nang wala akong iniisip na iba na, ay, meron pala akong ganito. For me, the definition of success for me is yung freedom of time. Yes. Yung marami kang time. Yung you have talaga. control Oo, sa time yung mo. controlled mo yung time mo. Pero, syempre, before you achieve that, You really syempre, have to na-establish mo na yung mga ibang mga bagay Yes. na nakapaligid sa'yo. And siguro, yun yung para sa akin. Hindi importante na sobrang mayaman ka, sobrang marami ka ng marami ka ng assets and everything. May mansion. Siguro yung sobrang peace lang. Oo. Oo, peace lang and sa isip mo, mentally, emotionally, you're at peace. And of course, spiritually as well. You're Yes. good. You have a good relationship with God. Amen. How about you, brother? Ako dati, alam mo, nung mga medyo sabi ko nga, parang success sa akin, may farm ka, ganun. Tapos tahimik lang na buhay. Ako kasi medyo, ayoko nung labas-labas, nung gagala-gala. Ayoko, medyo introvert ako eh. Hindi lang halata. Matipid no? ka pala, Oo, inverter matipid ka ako, pala, pare. Inverter ako eh. Hindi, gusto ko talaga tahimik lang na buhay. For me, success is having that, kumbaga, syempre, andun yung peace of mind. Ano naman yun, when we say peace of mind naman, it's your perspective on things, di ba? And it's a gift from God. Pero yung, kumbaga, it's a peaceful life. Di ba? Wala kang tinatapakang ibang tao, wala kang gulo, walang kung anything. And, napaprovide lahat ng pangangailangan mo. Yeah. Nang hindi mo kailangan kung saan pumunta pa, ano pang kailangan mong gawin. I think having that kind of peaceful life talaga na may sarili ka ring time, yan, sama na yun, syempre, to pursue yung mga hobbies. Yeah. Kasi, marami rin akong gustong itry, marami akong gustong gawin ng mga Gusto mo hobbies. rin bang maging Forrest Gump? Hindi naman. Hindi, pero marami akong gustong explore ng mga crafts, mga hobbies. Like, gumawa ka ng mga leatherworking, mga ganun. Kung ano-ano, di ba? Mga arts and craft. So, syempre, having that time to yourself, I think that's success. That's what success is for me. Yeah. Pero yun na, again, we cannot really invalidate those people na tinitignan nila yung success nila having this kind of possessions and tangible things in life. Kasi Agree. maybe they really strive for it na talaga nung bata sila. Pinaghirapan Walang-wala na yun. talaga. Walang-wala. Pwedeng, kasi meron akong kilalang ganun na talagang isang kahig, isang tuka, na sobrang hirap ng buhay. And then, ang naging meaning ng success sa kanya is nagkaroon siya ng ganitong possessions. Nagkaroon siya ng sasakyan, ng bahay. So, Self-made. yes, Oo. self-made. So, we really can't invalidate that Totoo. meaning of success. Kasi magkakaiba talaga tayo ng meaning ng Saka success. pinaghirapan nila yun. Yes, Yes. agree. So, congrats, no? Oo. Pag Oo, nandun ka na. congratulations. Pero, one thing I noticed, no? Parang,
pare-pares kayo ng sagot. And even me, no? I think, for me din, one thing na kung pag-uusapan is success is yung having the luxury of time to spend with your family, spend with yourself, no? Not thinking about, na, ano mo yung sobrang nagra-rush ka kasi, naku, may deadline ako. Oo nga. May mapasa ako. Yes. Trabaho. I think, that's one thing na, I think we can consider na, I'm somehow, nandito nakatapa ako ng konti sa successful life. Yes. Tama ba? Totoo Totoo. yan. Young adults should learn to have in their characteristic. Tayo lahat. Siguro yung adaptability talaga. Siyempre, you adapt and you learn how to really put your trust on God. Sa kahit saan man na situation na dumadating sa buhay natin. Hindi naman talaga kasi magiging perfect ang lahat ng situation. There will always be situations in our life na hindi talaga aakma sa dream mo, hindi aakma sa ano mo, sa kung ano yung na-vision out mo na gusto mong maging or gusto mong makuha. Hindi naman lahat talagang mag-a-agree Mag-a-align sa'yo. sa'yo kagad. Diba? Pero, as someone who is adaptable in life, kung ano man iba to sa'yo, just learn how to accept it and have that mindset and that perspective that it will get better always. Parang all things work together for good for Yun those who nga. love God. Oo. And called according to His purpose. Romans 8:28. No? Yes. Alam mo, lagi ko rin hugot yan eh. Ah. Na parang, kailangan mo lang din talaga magkaroon ng clarity, ng purpose, And ng mindset reason. talaga. Yes, mind setting. So kapag dumadaan tayo sa sitwasyon like we feel lost na, okay, we build something and we thought na, ay, dito na ako. Kasi nag-grow nagiging okay, then suddenly it falls apart. Ayun yung parang, kailangan mo pala talaga ng mas better anchor in Totoo. life. Better anchor. And which, I think, wala nang mas gagandang anchor with our faith. Totoo. No? Amen. Na doon natin i-anchor yung life natin sa faith na meron tayo na Mhm. all things work together for good for Oo. those who love God and called according to their purpose. So if you find your purpose, if you know your purpose, definitely if the world Oo. is not Bumaliktad-baliktad Oo, man. baliktad man. hindi Diba? kahit Mawala hindi- man lahat sa'yo, di ba? Tutuloy ka. you know your purpose. Oo. You know your purpose. At Alam saka, siguro dagdag ko lang din, lahat naman ng mga tangible things na hawakan natin, nasusuot natin, even the money, hindi naman talaga yan sa atin eh. Hindi natin yan madadala. Mhm. Once nakunin na ni Lord ang ating life, 'di ba? Kailangan tignan din natin yung bagay na yon na eto ano lang to eh, panandali ang ano lang to, ownership. And sabi nga, you have to put your treasures in heaven, 'di ba? Ipon tayo ng treasures natin in heaven. That once we get to heaven, talagang masasabi sa'yo ni Lord na, well done, good and faithful servant. Wow. Yeah. Diba? Ang sarap naman marinig niya. So, how about yung mga tao naman na they're not attached with the tangible things or possessions that they have, but however, their identity was being molded from the past traumas na meron sila. Kasi meron din talagang mga tao na, okay naman sila, ayos naman kausap. However, they keep going back dun sa track nila from the past. Bakit? Kasi yung identity nila medyo talagang na-mold ng past traumas nila. Like, No. meron silang problema sa parents. Yeah, mostly, totoo. mga may problema sa nanay, sa tatay, mga Or ganyan di lang klaseng eh. Kahit trauma. sa well, sa experience nila talaga in the past, in general. Hindi lang sa parents, hindi lang sa kapatid or kapamilya di ba? Hindi lang sa kadugo. But definitely, it's a very difficult subject din talaga. And I think, number one na nga yun, na talagang let's pursue and strive to anchor ourselves instead to God, to the word of the Lord, to our faith. Pero syempre, hindi naman, pagdating kasi sa mental health, hindi naman kasi pray lang eh. Oo. Ako, personally, I've had I've had some traumatic experiences in the past. And ako, kinailangan ko dumaan ng therapy. Wow. So, I had to search for the right therapist. Kasi nakadalawa ako bago ko nakita yung right therapist for me. Kasi syempre, iba Sessions yung yan eh. sessions. At saka iba yung style nila. Iba-iba yung atake nila. I was really blessed kasi yung naging therapist ko is also a pastor.
And it's his ministry to restore people, Christians, to their faith and to their working self ba. Kasi pagka may mga traumatic experiences ka, minsan talaga mahirap, hindi ka maka-function eh. Hindi ka maka-move forward. Kahit pilitin mo na mag-try na mag-move forward in life because of your traumatic experience na On your own. on your Like on your own. Oo, tawag ito, nabe-blur yung identity mo talaga. Na parang, well, kaya ko ba talaga? Minsan ganun yung tanong eh, kaya ko ba talaga? Parang kahit dati, sabihin natin, kaya ko naman talaga, nagagawa mo. Pero dahil sa traumatic experience, parang naka-question na mo yung sarili mo na yun. Hindi ko naman. Nadadoubt mo na eh. Nagkakaroon ka na ng self-doubt. Tapos, ending, nai-stuck ka na. Wala na, nai-stuck ka na sa isang position. Kasi sa isang binabalik mo ng binabalik yung dating Oo. ikaw. Pero it's not their fault. Mhm. It's para sa mga viewers natin na are going through mental health problems. It's not your fault na naiisip mo pa din. Hindi kasi natin pwedeng isisi sa kanila na wag mo na kasi isipin. Oo. Oo. We have to understand na yung utak nila mismo yung kalaban nila. And ako na-experience ko yun. Kaya kumbaga I can relate to that talaga na kalaban mo na mismo isip mo. Yeah. Dinadoubt mo yung sarili mo na ano ba yan? Bakit ganyan? Minsan parang kalaban mo, kinaaway mo na yung sarili mo. Bakit ganito ako mag-isip? Di ba? Pero I love the way na sinabi mo na hindi lang kasi talaga siya about mag-pray ka lang. Oo. Kasi madalas medyo nagagasgas na ngayon. Oo nga Pray eh. lang, pray ka lang. Oo. May nagdadrama na yung kapatid mo, nakita mo yung kabrother mo, lalo mga lalaki, no, kabrother mo. Oh, arte mo naman. Hindi ka kasi nagpipray. Pray ka lang. Alam nyo, importante po ang panalangin. Totoo. Prayer Well, really prayer works. works. Prayer It's Undeniably, really yes. powerful, no? And you have to really spend time with the Lord. Amen. But also, itong mga doctors po natin na sa medical field, ay ginagamit din po ng Lord yan. Yes. No, they're Si Lord yung being nagbigay ng used. wisdom sa kanila. Yes, they're being used by the Lord. Binibigyan sila ng wisdom, skill, knowledge para i-help out po tayo. So, part po 'yun, no? Oo. Baka kasi lagi na lang yun na lang sangga natin, you know. It's not one size fits all eh. Yeah. 'Di ba? Iba-iba kasi talaga. Pwedeng hindi mo kailangan ng therapy, kailangan mo lang pala mag-gym, gumalaw-galaw, 'di ba? Kailangan mo lang pala talagang saliksikin si Lord, mag-pray. Minsan kailangan mo din pala ng fellowship, Oo, ng friends. kailangan mo ng community, Ng no? right Ng friends, ministry. right friends. Kailangan mo lang ng fellowship, kailangan mo lang ng hobby, no? Na i-spend mo yung time mo. 'Di ba? Sakto, men's mental health ngayon. Uy, Month, sakto pala. tama ba? Men's mental health month ba to iba? Hindi ko alam. Pero Tignan natin, ano oo. pa man, importante po no, na we should really check on our bodies. Yung mga Yes. mga tropa pips natin dyan, kalabitin mo naman, Yes. kamustahin mo Oo naman. nga. Simpleng no? kamusta Yung lang. pakikinig, it helps a lot eh. Ay, It goes a long way, yung mainig ka lang. Yeah. But since we already talk about the identities, the purpose, and growth, what do you think is one of your lessons na talagang sumanggi sa'yo when it comes to growth, purpose, and identity? Ano yung mga parang pwede mong ma-share na lessons about it? Siguro ako, growing up, there will be times talaga na mahirap. Kung whether mayaman man kayo sa family nyo, and wala ka man naranasan na financial difficulties, but meron ka namang mararanasan na difficulty when it comes to dealing with people. Iba-iba kasi talaga. Siguro ang lesson na natutunan ko talaga when it comes to growth is yung growth natin hindi katulad ng growth sa ibang tao na nakikita mo sa social media. Yung growth mo, special sa'yo yan. Kasi Wow. meron kang specific journey eh. Agree. Kung i-compare mo yung sarili mo, hindi naman kayo same ng buhay eh. Hindi kayo same ng situations. Kaya hindi mo pwedeng i-compare yung buhay mo sa iba, sa social media. Kasi again, nabanggit nga, social media is kahit i-deny man natin, but we want ourselves to look good on social media and for other people to envy us in some way, but that's not the right mindset when it comes to posting sa social media. And siguro yun nga, one lesson na pwede kong ma-share is that Don't compare.
don't compare yourself to other people kasi you have a different life sa kanila. Yes. Kahit na sabihin mo na, I relate to that person kasi same Oh. kami ng ganito, Mhm. same kami na wala kaming mama, same kami na wala kaming daddy, same kami na only child, same kami na maraming kapatid. Kahit na magkaka-same-same pa kayo, yung twins nga eh. Sabay ng Oo. pinanganak yun. May Sabay iba pa na- ring pat May no? magkakaiba Oo. pa rin Meron sila. pa rin So, yun. isipin mo pa yung isang tao na hindi mo naman kakilala tas kino-compare mo yung sarili mo. Well, for example, yung kaklase mo lang, kino-compare mo pa yung sarili mo dun. So, for you to prevent those kind of mindset na that you will compare yourself, i-instill mo na rin sa sarili mo na, sino ba talaga ako? 'Di ba? You have to know yourself more when it comes to dealing with this kinds of problem kasi pagdating mo sa young adult ka na and siguro madagdag ko lang siguro as a volunteer teacher when it comes to kids, alam nyo sobrang laki ng influence ng parents when it comes to existential crisis as well. Yung support na nakukuha din ng Mga kids bata. Mhm. sa parents nila. And also, hindi man yung parents, kung wala man yung parents around, nasa abroad, yung mga adults Na nasa paligid. na nasa paligid ng Yeah. bata. Sobrang nakakatulong din talaga for them not to compare themselves to others. Mhm. And also for them to have that confidence na in themselves, confidence in themselves, and yung confidence na trust in the Lord, whatever your circumstance is. I like it. So, again, ang natutunan ko, don't compare yourself to other people kasi magkaiba kayo. Mhm. Ayun. I love it. Yes. How about you, brother? Total, magkatabi na kayo, sinisigawan ka na ni Din. Sige. Ako, biggest lesson siguro when it comes to identity or growth, di ba, in general. Eh, talagang kailangan mo hanapin yung purpose mo eh. Wow. Yes. No matter how difficult, Mhm. explore mo talaga. Well, matagal siya. Iba-iba eh. Well, iba-iba talaga. Everyone's unique, no? Pwedeng mahanap mo agad yung purpose mo, ma-come across mo agad na ito yung passion mo, ito yung purpose mo. Pero kung hindi pa, sige, try mo lang nang itry. Kasi once you find that purpose, kahit anong mangyari sa buhay, kahit gaano ka bumagsak, kahit rock bottom ka, makakabangon ka eh. Yeah. Kasi kung hindi mo alam yung purpose mo, hindi mo alam kung saan ka talaga papunta, ano yung dapat ginagawa mo sa buhay, wala kang gana. May hirapan Oo, may ka. hirapan ka, Hirapan wala. ka lang. So, kaya kailangan, as early as possible, as soon as possible, find your purpose. And syempre, may kita natin yan by seeking the Lord. Diba? Syempre, si Lord naman talaga yung magbibigay at mag-help sa atin mahanap yung right path for us, di ba? And yung purpose din, siya rin yung mag-reveal sa atin. So, kaya dapat mas lumapit ka pa kay Lord, mas kilalanin mo pa si Lord, mas makilala mo rin yung sarili mo in the process. Wow. And in turn, pag nakita mo yung purpose mo, medyo andun ka na sa unstoppable talaga na unstoppable era. Na kumbaga, oo. Ano ba to? Bumangga, Hitting giba. the wall, no? Parang Bumangga, hitting the wall diba? ba to? Kasi Oo, sige. kahit anong obstacle na yan eh. Kahit bumagsak ka, mawala man lahat. O sige, sabihin natin, nakapundar ka na ng mga gamit mo sa business, nakapundar ka na ng nasasakyan, ng bahay. Kahit mawala man yun lahat, if you know your purpose, kaya mong bumangon. Kaya mo magsimula magpapatuloy ulit ka pa eh. rin. Oo, Yun. kaya mo magpatuloy. Even though you fall 6 times, 7 times, you get up 8 times. Wow. Yes. Ang lupit nun ah. I love it, bro. I love it. How about you? Ayun. To add sa sinabi niya. Di ba nga sabi sa Karate Kid, life knocks us down. Pero we have a choice whether or not to get back up. Yes. Yun. Sample ng karate. I love it. I love it. Ayun. So, sa akin, for me, siguro yung natutunan ko, biggest lesson, is yung buhay talaga is a cycle na. Mhm. There will be struggles and difficulties. And for me, sa perspective ko, I view it as a blessing. Kasi doon tayo natututo eh. It builds character, faith. So doon din magda-develop sunod-sunod na yan. Yung patience mo, perseverance, strength, and how you view life. Mhm. Yun. So, for me, gusto ko lang sabihin na think positive lang lagi. Think positive Think lang palagi. positive, oo. Kasi Ayan. pag negative ka, wala.
sunod-sunod na yung Ang negative. lungkot ng buhay mo. Oo. Mm. Diba? So, parang, ano na lang. At saka, ano din nasa sayo din nga talaga. Yeah. Kung lagi kang negative din talaga yung Outcome. makikita mo sa mga Mm. bagay. Pero if you choose to look for the positive things in life, makikita mo talaga yung mga positive things. Yes. I agree. It Parang, and it will follow Yeah. talaga. agree. Ayun yung parang din lagi ko nababanggit sa mga tropa pips ko na parang always look to the brighter side. Yes. Laging ganun. Parang sa loob ng isang room na sobrang dilim, laging meron dyan, kahit tuldok ng karayom na butas ng liwanag, doon ka pa rin tumingin. Mm. Para makita mo na, I still have the reason to move forward. Yup. Kasi kahit nga banggain ka, bugbugin ka ng mundo, may maniwala sa'yo na isang tao lang maniwala sa'yo, ma-ignite ka ulit. Oo. Diba? Yung family mo, or friends mo, or your loved ones mo. At lalo kung ang hugot ng liwanag na to is yung si Lord. Totoo. Ayun ang pinakamatinding hugot ng liwanag. Kasi kahit na sobrang nasa madilim na tagpo ka na ng buhay mo, kung ang hugot ng liwanag mo ay sa Panginoon. Wow. Mm. I'm really sure. At saka Totoo. siguro, one thing din na natutunan ko, hindi mo talaga pwedeng limitahan ng Diyos. Yes. Mm. Sa lahat ng pwedeng mangyari sa buhay mo, meron talaga siyang, dyan, tawag doon, pakana talaga ni Lord yan. Alam niyo yun? Kung Oo. meron mang mangyari sa yung positive, hindi lang yan dahil, sinuwerte ka in some way. Oo. Hindi lang yun Binuenas. ganun. O binuenas ka. Hindi yun ganun. Oo. You are Kasi- blessed. Ganun. Oo. Tayo naniniwala sa swerte. Oo, tawag Hindi ako naniniwala sa swerte, malas yun eh. Alam niya yon kasi minsan, ay grabe, ang galing naman, sakto. Yung sakto na yun yung gawa ni Lord. Yeah. Diba? Mm. Si There's no Lord coincidence. yun yung handiwork ni Lord, Oo. diba? In your most unexpectable moment. Yeah, totoo yan. So we really can't learn about life or about everything about life Ah. overnight. So Yeah. we should learn how to trust God. Totoo. Yes. And Tsaka- whatever you do, put your heart into it. Totoo. Hindi lang dahil purpose or dahil gusto ko lang. Ganun. Mm. Sa lahat ng gawin mo, Oo. out of love dapat. Oo. Yes. Tsaka, alam mo, speaking of, everything naman na pinag-usapan is all about identity nga, di ba? Identity crisis. Si Lord naman, mahal niya tayo kahit sino ka pa di ba? Even before anything, di ba? Sabi nga ng Lord, before I formed you in the womb, di ba? Mm-mm. Alam niya na yung gagawin niya Yeah. for you. And meron akong favorite book dati na nabasa. It's all about the Holy Spirit. Ang sabi doon sa book, ang perspective ng Lord sa atin, ito yung words niya. Is, how wonderful that you exist. It's good that you are. Di ba? Yung nag-exist ka pa lang, very good na. Di ba? Nung ginawa ni Lord sa Genesis 1, di ba? Ginawa niya yung tao. Sabi niya na, very good. Wala ka pang ginagawa nun. Very Wala good ka pa. na. Oh, Good very job good ka ka na na. ba? Oh, good job ka na kay Lord. Wala ka pang ginagawang kahit ano. Hindi mo pa alam yung purpose mo. Hindi mo pa alam kung para saan ka. Hindi mo pa alam kung anong identity mo. Hindi mo pa alam kung saan career ka or anything. Di ba? Hindi ka pag ginagawa, very good ka na kay Lord. And ganun tayo kamahal ng Lord Di ba? So, if we anchor yung buhay natin sa pagmamahal ng Lord na yun, ganung klaseng pagmamahal. Di ba? Wow. Kahit wala ka pang gawin, very good ka na. Di ba? Very good ka, Bali. Oo, very good ka. May star Kung ka dito. nakikinig ka ngayon at walang nagsasabi sa'yo, Oo. very good ka. Oo. Tataka ka dito. Oh, very good Very ka. good. May star ka sa amin, no? At may star ka sa Panginoon. Yeah, I think, before natin tapusin lahat nanto, and gusto ko lang kasi palagi na kasana sa table natin, meron tayo lagi mga practical tips that they can Yeah. apply today. Mm. No, it's not just a general knowledge, understanding, but a practical ways that they can apply today. Mhm. So, unahan ko na. Sige. Unahan ko sige. na. Paano Paano yan? nagsasalita diba? Set the example. Sa akin, una, learn to be more compassionate about yourself. No. Oh. No, wag ka masyadong maging Agree. hard sa sarili mo. Mm. Again, we're no way perfect. No, Oh. and we Yeah. cannot really understand life overnight. So, be compassionate to yourself. Wag ka masyadong
hard sa sarili mo na, ano ka, ganito ka kasi. No? So, maging compassionate ka sa sarili mo, love yourself, spend time with yourself, not to the point na maging Self-care. selfish, no? But, yung mag-self-care ka, mag-skincare ka. So, yeah. Kumani-pedi Maging, ka. maging mapagmahal ka sa sarili mo. Mm. Yan. So, yun sa akin na you can apply today. Oh. Start to love yourself, man. Hey. Alright. Okay. How about you guys? Ako siguro, dagdagan ko yun. Mm. Speaking about being compassionate, practical to. Isa sa mga natutunan ko nung I was going through therapy. Humarap ka sa salamin, siguro yung walang ibang tao, di ba? Para hindi ka mahiya. mo naman. Oo, para hindi ka mahiya, di ba? Okay. Harap ka sa salamin, kausapin mo yung sarili mo. Sabihan mo ng good things, mga positive things. Naman pogi mo. Hindi naman gano'n. Like, kaya mo yan. Mga ganun, like, i-hype mo yung sarili mo. Encouragement. O encourage mo yung sarili mo. Kasi kung walang nag-encourage sa'yo, di ba, wala ka masyadong friends, kasi nga, na-isolate ka, nagkaroon ka ng identity crisis, na-isolate yung sarili mo. E di, be the friend for yourself. Di ba? Compassionate about yourself. Yung pagiging compassionate sa sarili. Sabihan mo ng positive things yung sarili mo. Kasi kung yung nasa isip na nga natin, kalaban mo na yung isip mo eh. Lagi ka na sinasabihan na, wala kang kwenta, hindi mo kaya yan. Hindi ka para dyan, hindi mo kaya yan. Diba? So, in practice, conscious ka, gawin mo. Sabihin mo, harap ka sa salamin, sabihan mo ng mga positive things yung sarili mo. Diba? You can do it. No? Oo, kaya mo yan. Sige, mapapasa mo yung interview. Wow. Or kahit yung simpleng, makakasurvive ka today. I Diba? love Kaya it. mo yan. I love Or, kaya mong maging masaya. Yung mga ganong klaseng words. And siguro last thing, yung pagiging, pagkakaroon ng gratitude talaga. Sabi nga, Maging thankful. sabi gratitude is the antidote of life. Mhm. 'Di ba? Parang, siya sagot din siya for you na hindi mo i-compare yung sarili mo. Kasi if you are grateful sa kung ano yung meron ka at ano yung mga meron sa buhay mo, talagang hindi mo na i-compare yung sarili mo. Tama. Diba? Meron ako dati na biniling book. Share ko Meron akong biniling book. It's a gratitude journal. Kaya doon ko nakuha yun na gratitude is the antidote of life. Talagang i-guide ka niya na, kahit practicein mo lang. Ano ba? Sige. Thank you kasi buhay ako ngayon. Di ba? Nabuhay ako. Nakakahinga ako. Nakakain ako 3 times a day. Ganun lang kasimple. Ganun lang kasimple. Kung hindi mo pa napapractice yung pagkakaroon ng gratitude in life, try to practice it even in small things. Tapos talagang journey siya eh. And talagang nagiging mas masaya yung buhay. Nagiging mas masaya yung... Kasi nagiging yung, mapagpasalamat ka. Mas nakikita mo yung positive. yes. Tulad ng sinasabi ni Hans kanina na you have to think positive. Minsan kasi you have to help yourself eh. Oo. Minsan mahirap na i-think positive kung may mga mental struggles ka. So parang, kunin na natin yung mga tools na available sa atin. Yeah. Gratitude journal ka. Sabihan mo yung sarili mo sa salamin, di ba? I Ako, love ayun it. yung practical tips ko. Dalawa. I love it. Talagang as in, you can do it. Gawin mo, di ba? Bukas na bukas, umpisahan mo Oo. na. Oo. Alright. How Kahit about you then? mamaya, di ba? How about you then? Siguro ako, practical tip for us to really move on in our life and survive existential crisis. Siguro, una is, bigyan diin ko lang yung sinasabi ko kanina na don't compare yourself. Pero siguro ngayon, sasabihin ko is yung timeline mo sa buhay mo, it's not the same timeline na nararanasan ng kaibigan mo, ng mga tao sa paligid mo, and also yung mga tao sa social media. Siguro ngayon nakikita mo yung mga successes nila, pero behind the scenes, God is working in your life. And dadating ka din sa point na pag nag-look back ka na, Lord, dapat hindi ko na lang pala kinompare yung sarili ko, yung timeline, masyado kong pinressure yung sarili ko. In order for me to, wala lang. Kasi pag pinressure mo yung sarili mo, pinipressure mo lang yung sarili mo. Ang magiging result nun, you being hard on yourself, sabi nga ni M. And, anong result nun? Malulungkot ka lang, malulugmok ka lang. Worst part is, hindi ka na makaka-move on, mapaparalyze ka na on that situation. Yes, di ka Kasi, magka-function talaga. oo, di ka na magpa-function kasi yun nga, parang dinikdik mo na talaga yung sarili mo na wala na, hanggang dito na lang ako. Pero, summarizing yung mga nasabi niyong iba pang practical tip, kapag pinagsama-sama mo yan lahat with the purpose, knowing yourself in Christ, and also moving forward, not comparing yourself to other people, talagang ma-achieve mo na kahit papano, step by step, baby steps pa lang.
every day is a new day, is a brand new day. Hindi yan katapusan ng buhay kung nadapa ka man dyan ngayong araw na to at mamaya bumangon ka, 'di ba? Amen. It's your choice. And it's going to be your choice dahil binigyan tayo ni Lord ng freedom to choose the right things. Hopefully, we are choosing the right things in our life kasi choice din naman natin yun eh. Mahal tayo ng Panginoon kaya binigyan niya tayo ng freedom. And of course, para maiwasan natin yung existential crisis in some way. Alam mo yun, well, hindi naman talaga may iwasan yun eh. Dadating yung time na magkakaproblema ka talaga. Pero, you can prevent it by having a core. Having that foundation na, Lord, sabi mo, ikaw ang bahala sa akin. So, naniniwala ako, Lord, na you are backing me up on this. And we have to seek the Lord more as well. And kung ano man yung iba sa atin ng buhay, talagang push lang, 'di ba? Move forward because again, it will get better. Amen. Ikaw, Be? Yes. Ako, I have read the book before Yeah, mga book, Yes. geek, mga book geek. entitled The Four Agreements by Don Miguel Ruiz. Sa Four Agreements, yung number 1 is be impeccable with your word, meaning speak with integrity. And then second is don't take anything personally. So what other people say about you, it's a reflection about themselves, not about you. Then third, don't make assumptions yung third. Okay. So, Yung yun. pangapat. Pang-apat is do your best. Wow. Yun. Yun. Do I your like best it. lagi in everything you do. Tama. Yeah. So, Ang ganda nun, no? Oo. Yan. I think those practical tips na pwedeng i-apply today somehow can help us young adults to really grow old and grow up and being matured na nakasurvive in this mess life no? Or I mean in the messy world, no? And we have this purpose, we have this reason to really move forward, and again, trust God Yeah. because everything will work together for good. Amen. No, amen. So yeah, I think punong-puno yung table natin for today. Amen. Wala naman tayong pagkain ngayon, Busog na pero- kami, guys. Busog Grabe kami. tayo naman sa ang usapan. ano. Yeah, and we wanted to invite you in our next episodes. Definitely we will talk about more about life, about being young adult, faith, love, purity, values, conduct, and everything, no? Oo. Here in the table. Oo, tsaka kung gusto silang may may gusto kayong mapag-usapan na topic, You can di ba? just Pwede comment, pwede no? i-comment para pwede namin pag-aralan, pwede nating pag-usapan, pwede Yes. nating pagkwentuhan kung ano man yung gusto nila, di ba? Pwede Yes. nating i-answer yung questions if ever. And also, if you'd like to follow us and watch all the episodes, you can follow us on social media. We have Spotify. We are also on YouTube. You can search at Table 412 Podcast. You can also search us on TikTok and on Instagram. All right. So yan. Again, we wanted to invite you here. We reserve a seat for you. Amen. See you po sa ating next episode. Goodbye and God bless. God bless. See you at the Bye-bye. table. See you guys! See you! Thank you for joining us in today's conversation. Don't forget to hit follow and subscribe to get updates on the next episode. Same table, different stories. See ya!